I-exit. Boy. Sabi nga sa 2 Corinthians 4, the veil was removed. Ay. Yun. Okay, magandang tanghali po. Ang ating Sunday School ay pagpapatuloy ng ating serye ng Reformed Piety, kung saan inaaral natin kung ano ang naituturo sa atin ng Reformed tradition tungkol sa buhay ng kabanalan. Gayong tayo ay isang Reformed Church, ay kinikilala natin ang pakinabang na nakuha natin sa pag-aaral ng theology na nakuha natin mula sa Reformed tradition. At ngayon nga nakikita natin na nag-iwan din ang Reformed tradition sa atin ng katuruan tungkol sa buhay ng kabanalan. At ito ang pinag-aaralan natin, Reformed Piety. Sa ating bilang review, sa una nating lesson ay nakita natin na ang true piety ay nakita ng Reformed tradition na ayon sa Biblia, ang tunay na kabanalan ay pagsunod lamang sa utos ng Diyos. Reformed churches believe that true biblical godliness is walking in obedience to the law of God, summarized in the 10 Commandments. Ito nga ang pinapahayag natin sa Baptist Confession of Faith. Good works are only such as God has commanded in His holy word. Kaya ang ating batayan kung ano ang mabuti at ang banal na pamumuhay ay naayon lamang sa kung anong iniuutos ng Diyos. Sunod, ang lahat ng kautusan na ito ay pwedeng malaman ng mga hindi mananampalataya at minsan kahit hindi pa nila nabubuklat ang Biblia ay may kaalaman sila na mali pumatay, mali magnakaw, dapat igalang ang mga magulang sapagkat sa pagkakalikha sa kanila ng Diyos, may kaalaman pa rin ng tao kung ano ang tama at mali. Pero mula sa pagkahulog ng tao sa kasalanan ay ang tanging paraan lamang para tayo ay makabangon sa ating kasalanan, para tayo ay makakilos at magawa kung anong iniuutos ng banal na kasulatan, ay sa pamamagitan ng pagkakabit doon sa true vine. So Reformed churches maintained that to bear the fruit of obedience, we need to be united to Christ by faith. Ito nga yung sinasabi ni Kristo sa John 15:5 na siya yung vine at tayo yung branches. Whoever abides in me and I in him, he it is that bears much fruit. Apart from me, you can do nothing. So kailangan para magawa ang mga iniuutos ng Diyos sa kanyang kautusan, hindi sapat na malaman lang natin kung ano yung kautusan. Ang dapat ay tayo ay nakakabit kay Kristo na siyang magbibigay sa atin ng kakayanan na matupad ang mga utos. At ang pagkakabit kay Kristo ay sa pamamagitan lamang ng pananampalataya. At ito ay makikita natin halimbawa sa Ephesians 3:16-17 na yung si Kristo ay nananahan sa ating mga puso through faith, sa pamamagitan ng pananampalataya. Dahil nga ipinagkakaloob sa atin ng Diyos by His grace, si Kristo, ang pagtanggap sa Kanya, yung pananampalataya, yun na mismo yung nangyayari na ikakabit tayo kay Kristo sa ating pananampalataya sa Kanya. So itong nakikita natin sa Reformed theology, Reformed piety, nakikita natin na itong ang Reformed tradition ay may iniwan din sa atin tungkol sa kung paano mamuhay ng may kabanalan. At kung alam nyo ang 5 solas, ito yung minsan tinutukoy na summary of what is Reformed theology, yung sola scriptura, solus Christus, sola fide, sola gratia, sola Deo gloria, o yung ibig sabihin ay Scripture alone, Christ alone, faith alone, grace alone, and the glory of God alone. At ito ay minsan ginagamit na parang mga slogan na sinasabing nagsasummarize sa Reformed theology. Pero dapat nating makita na ito nga ay nagsasummarize din ng pananaw ng Reformed tradition sa tunay na kabanalan. Hindi lang ng kaligtasan, hindi lang ng justification, hindi lang ng pag-unawa sa Diyos, kundi sa pag-unawa sa kabanalan.
At dito na bumalik ang mga reformers nga, nung bumalik sila sa scripture alone, nakita nila na ang makikita mo lang doon na iniuutos sa atin ay yung mga nasa batas. So, yung pamumuhay ng kabanalan ay kung anong, ayon sa scripture, by scripture alone is only by yung mga iniutos sa kautusan. At makikita rin na hindi lang yung atonement ang tinutukoy, na ang pagkaroon ng kapatawaran or justification is sa pamamagitan lamang ng atonement ni Kristo sa krus, kundi ang pagbubunga ng kabanalan ay sa pamamagitan lang din ni Kristo, sa pamamagitan lang din ng dugo ni Kristo. So itong sola scriptura, solus Christus, sola fide, yung mga tinalakay natin nung mga nakaraang linggo, ay nag-a-apply din sa paano mamuhay ng kabanalan, paanong ang isang makasalanang tao ay makakasunod sa iniuutos ng Diyos sa 10 utos. At ngayon nga, at sa pagtutuloy, ay ngayon, i-reveal ko na kung ano yung outline na sinusunod ko, ay itutuloy natin na yung sola gratia, na grace alone, ito ay palasak na sinasabi din ng mga evangelicals, hindi lang ng Reformed, na salvation is by grace alone. At sa atin ding normal na pagsasalita, halimbawa kapag may isang tao na may nagawang hinahangaan, sasabihin sa kanya, congrats na gumraduate ka or na-promote ka, sasabihin nung Christian ay grace ng Diyos lang yon. So ito ay pagkilala na ang lahat ng kanyang nagagawa ay mula lamang sa biyaya ng Diyos. At ito ngang in the Reformed tradition, merong mas malinaw pa, mas malalim pang pagpapaliwanag kung paano ang pagpapabanal sa atin ng Diyos, hindi lang ang pagligtas, ay sa pagkilos nga lamang ng kanyang biyaya, na ang Diyos lamang in His kindness, in His grace, ito lang ang daan para ang isang makasalanang tao ay magbago at maging banal. So sa mga susunod na linggo, for a while, ay dito tayo sa sola gratia, kung paanong nakita ng Reformed tradition na by grace alone tayo magiging banal. At yung huling bahagi ng series na ito ay kung ano yung paano bang namumuhay to the glory of God, ayon sa na mapupulot natin mula sa Reformed tradition. So una, tingnan natin itong makikita nating sanctification o yung theological term sa pagpapabanal, the progressive work of God na tayo ay ginagawang banal ng Diyos. At in the Reformed tradition, this is recognized as something that springs from God's free grace alone. So, halimbawa dito sa Westminster Shorter Catechism, question 35, sabi, what is sanctification? At dun sa sagot, sanctification is the work of God's free grace, whereby we are renewed in the whole man after the image of God, and are enabled more and more to die unto sin and live unto righteousness. So dito, isang term na ginamit, ito daw, pagpapabanal ng Diyos sa atin ay a work of God's free grace. Kung i-compare natin dun sa tanong na what is justification, ang sabi dun ay isang act of God's free grace. Dahil yung justification ay isa one-time act kung saan ang Diyos declares a sinner justified, na wala na siyang kasalanan. He declares righteous a sinner who believes in Christ. Pero itong sanctification is a work, isang patuloy na ginagawa pa ng Diyos, at ito ay magpapatuloy hanggang sa ating kamatayan, dahil ito ay hindi matatapos, hindi tayo aabot sa tuktok ng kabanalan hanggang tayo ay mamatay. So ito ay isang gawa na patuloy pang ginagawa ng Diyos sa atin, at sabi ito daw ay isa ding work of God's free grace. So yung minsan na iniisip yung sanctification ay, yung justification ay inaamin na nga na ito'y by grace alone, through faith alone, pero minsan yung sanctification ay hindi tinitingnan as by grace alone. Pero sa Reformed, sa kanilang pag-aaral ng banal na kasulatan, na kanilang naunawaan, ang sanctification is also the work of God's free grace. Sa pagpapaliwanag ni Charles Hodge sa kanyang Systematic Theology noong 1873, sabi niya, doon sa salitang the work of God's free grace, sabi niya, two things are included in this. First, that the power or influence by which it is
carried on is supernatural. Kasi nga sinabi, it is the work of God. So, Diyos ang kumikilos at ang pagpapabanal ay gawa ng Diyos. Kaya ito ay supernatural at hindi ito natural lamang. So, halimbawa, maaaring ang mga pilosopo, mga Buddhist, ang iba pang mga hindi naman mananampalataya ay ma-reform ang kanilang buhay na maging moral people. So madaming mga atheists na sa pag-aaral na kanilang philosophy ay pwede nilang maunawaan ng kahit bahagi kung ano ang tama at ano ang mali. So sila ay kaya nilang mamuhay ng even for us is something commendable na makikita nating kapaki-pakinabang nga ang kanilang pamumuhay. Pero hindi yun ang sanctification. Hindi siya yung natural lang na pagbabago ng isang pilosopo na i-reform niya ang kanyang sariling buhay. Sanctification is supernatural. It is the work of God. Secondly, sabi ni Hodge, basing on that, explaining that phrase from the Westminster Catechism na it is the work of God's free grace, ang pangalawang makikita daw dito is that granting this influence to any sinner, to one sinner rather than another, and to one more than to another, is a matter of favor. No one has personally or in himself, on the ground of anything he has done, the right to claim this divine influence as a just recompense or as a matter of justice. Ang sinasabi niya dito ay na kung bakit ka ginagawang banal ng Diyos ay mula lamang sa kanyang biyaya. So, bakit mas banal yung iba? Masasabi ba natin na dahil mas masipag siya, kaya pinagpala siya ng Diyos at reward siya ng Diyos na siya ay pabanalin? Or dahil mas masigasig siya sa mga disiplina na pinag-uutos, kaya siya yung pagpapalain ng kabanalan? Ngayon, maaaring gawin ng Diyos na yun ang pagpapalain ng kanyang kabanalan, pero ito nga ay mula sa biyaya ng Diyos. Maaari na, halimbawa, yung thief on the cross ay immediately na-sanctify to perfection kasi nga siya ay namatay. So, kanyang conversion doon, siya ay namatay na agad and he was immediately translated into glory, perfectly holy. So, that is a completion of sanctification immediately, and ito ay the work of God's free grace. Itong pananaw na ito na yung pagpapabanal ng Diyos ay at ang kanyang pag-supply ng Spirit ay sa pamamagitan lamang ng mula lamang sa kanyang biyaya ay halimbawa na pag-aralan natin sa Galatians chapter 3 na nagagalit si Pablo na, "O foolish Galatians, are you so foolish? Having begun by the Spirit, are you now being perfected by the flesh?" So, dito pinapahayag niya na yung ginagawa ng mga taga-Galatia noon na yung kanilang paglago, tingin nila ang basehan nito ay ang kanilang sariling pagkilos, sa kanilang sariling pagsunod sa batas. Kanilang sariling pagsunod sa batas, noong iyon ang kanilang pinaniniwalaan, ito daw ay foolishness. At yung kasunod pa na sinabi niya, pagdating sa chapter 3 verse 5, ay na sinasabi niyang, hindi ba yung pagbigay sa inyo ng Espiritu, was it by yung works of the flesh or by hearing with faith? So, maging daw yung he who supplies to you the Spirit, does he do so by works of the flesh or based on hearing with faith? So, yung ini-imply dito ni Pablo, maging yung patuloy niyang pagbigay ng Spirit is also not merited by our obedience, but just given and received by faith. So, ang iba pang mga talata na nagpapatutuo sa katotohanan na ito na ang sanctification ay sa pamamagitan lamang ng biyaya ay halimbawa Ephesians chapter 2 verse 10. Dito sa Ephesians chapter 2 verse 8 to 10, sabi, ito ay sikat memory verse ng mga bata, "For by grace you have been saved through faith. This is not your own doing, it is the gift of God, not a result of works, so that no one may boast. For we are His workmanship, created in Christ Jesus for good works, which God prepared beforehand that we should walk in them." So, mas kilala yung verses 8 to 9, doon yung i-quote usually ng mga nag-share ng gospel sa UP Sunken Garden, na sinasabing ito ang paraan lamang ng kaligtasan ay by grace through faith.
At kapag ginagawa natin itong by works, ay nagmamalaki tayo. Wala dapat magmamalaki. Ito nga ay by grace lamang through faith. At ito yung nagiging distinctive ng evangelical na sinasabing kapag ikaw ay evangelical, ang iyong pinapangaral ay na ang kaligtasan ay by grace through faith lamang. Pero naging palasak din even among the Reformed and Evangelicals na sinasabing yung verse 10 daw ay nagbibigay ng balanse na para bang hindi lamang by grace through faith, pero ipapaalala daw sa atin na merong good works na nakasunod ng ating kaligtasan. Pero kung titignan natin na susundan natin ang argumento ni Pablo, yung verse 10 ay hindi na para bang wag kayong masyadong madala sa grace, kailangan nyo pa rin gumawa. Ang sinasabi actually dito ni Pablo ay na ang inyong mga gawa ay gawa din ng Diyos. Kaya hindi kayo dapat magmalaki. So, ito ay pagpapatuloy ng kanyang argumento mula sa verse 9. Sabi niya, "It is the gift of God, not a result of works, so that no one may boast. For we are His workmanship." Kaya daw tayo hindi dapat magmamalaki ay dahil tayo ay nilikha lamang ng Diyos. At yung mga gawa sa atin, yung mga ginagawa natin, ay hindi basehan ng pagligtas sa atin ng Diyos, kundi siyang ginawa ng Diyos para sa atin. At yan yung itinalaga, prepared beforehand bago mo pagawin. So hindi ito masasabing, ito ang dahilan ba't kumilos ang Diyos na ikaw ay iligtas. Ito nga ang biyaya sa iyo ng Diyos mismo. So ito ang sabi sa, halimbawa, commentary ni John Calvin sa Ephesians, doon mismo sa verse na yon, itong sinasabi niya, They err widely from Paul's intention who torture this passage for the purpose of injuring the righteousness of faith. We must look to Paul's design. He intends to show that we have brought nothing to God, by which he might be laid under obligations to us. And he shows that even the good works which we perform have come from God. Hence it follows that we are nothing except through the pure exercise of His kindness. So ito ang nakitang mensahe ng Ephesians 2:10 na ay yung argumento ni Pablo ang kanyang sinasabi, ang mismong inyong mga gawa ay ginawa lamang ng Diyos sa inyo, ang kanyang sariling paggawa at naihinanda bago pa niya kayo tawagin. Kaya nga pagdating sa Belgic Confession ay may ganito ring ipinapahayag. Sa Article 24 ng Belgic Confession, sabi, "We do good works, but not for merit. For what could we merit? We are indebted to God rather than He to us for the good works we do, since it is He who is at work in us." So, yung idea na sa ating pagkilos, biglang ang Diyos ay nagiging obligado na pagpalain ka, biglang siya ay merong na yun yung basehan ng Diyos para lalo kang gawing pabanalin, ay hindi nga ito nag-merit ng kahit ano, dahil nga yun yung ini-express dun sa what could we merit. Sapagkat nga ang lahat ng ginagawa natin ay ginawa lamang ng Diyos sa atin, siya ang kumikilos sa atin. So, hindi maaaring ito ang para bang magiging basehan para ito ay iyon ang magiging tinitignan ng Diyos para lalo kang pabanalin. Ang simula nga ay ikaw wala kang bunga at ikaw ay walang ginagawang kaaya-aya sa Kanya. By His grace, He made you holy. He predestined you unto holiness. So, yung pagtawag sa atin na unconditional sa Ephesians chapter 1 verse 3 na He predestined you unto holiness. Mula pa noon na nakitang ikaw ay makasalanan, itinalaga ka na pupunta ka sa kabanalan. So, hindi ang iyong kabanalan ang naging dahilan para ikaw ay tawagin ng Diyos, kundi sa Kanyang biyaya, itinawag ka niya at dinadala ka niya papunta sa kabanalan. Kaya nga, ang pagpapabanal is only by the grace of God. So, given na sanctification, ang pagkilos ng Diyos ay mula lamang sa Kanyang biyaya. Ito ang ating tatalakayin ngayon, how does God confer grace for our sanctification, or how does God communicate grace for our sanctification? Kung grace lamang, biyaya lamang niya ang magpapabanal sa atin, paano nga niya ito hinahatid sa atin, paano niya binibigay sa atin ang kanyang biyaya para tayo ay
maging banal. At ang naging sagot dito ay ang ordinary means of grace. Ito yung tinatawag in theology na yung karaniwang kasangkapan ng Diyos para sa kanyang biyaya. At dahil because sanctification is a work of God's free grace, we should submit to His gracious operation through His appointed means. So yung paraan ng pagpapabanal ay yung pagpapasakop doon sa pagkilos ng Diyos, sapagkat yung Diyos nga ang kumikilos para ikaw ay maging banal, at sa pagpapasakop sa kanyang pagkilos, dadaan tayo doon sa kung ano ang sinabi niya na kanyang magiging paraan para tayo ay pabanalin. Balik tong slide na yun. So merong mga pamamaraan na ginagamit ang Diyos para tayo ay pabanalin. Hindi natin sinasabi na ang Diyos ay nakakahon sa kanyang mga means na ginagamit. Halimbawa dito sa Westminster Confession of Faith na patuloy na pinapahayag din ng mga Baptist on the same chapter and same paragraph, chapter 5 of Divine Providence, paragraph 3, God in His ordinary providence makes use of means, yet He is free to work without, above, and against them at His pleasure. So meron tayong pagkilala na ang Diyos ay malaya na hindi gumamit ng kahit anong kasangkapan. Pero ordinarily, ay gumagamit siya ng mga kasangkapan. Ganun naman sa, makikita nating totoo ito maging sa, halimbawa sa ating pagkain, ay maaaring gawin ng Diyos na kung ikaw ay nagugutom, magpe-pray ka lang at mawawala na ang iyong gutom. Ito ay walang kasangkapan na gagamitin ng Diyos at sa kanyang kapangyarihan ay hindi ka na magugutom. Pero, at kaya ng Diyos yun, naniniwala tayo sa kapangyarihan ng Diyos na maaari niya yung gawin. Ngunit ordinarily, gumagamit siya ng mga kasangkapan at ang kasangkapan niya ay pagkain. At para ikaw ay hindi para mawala ang iyong gutom, gagamitin niyang kasangkapan ng pagkain. At yung pagkain na ito ay ibibigay niya sa iyo, kaya nagpapasalamat tayo para sa pagkain. At yung ginagamit din niyang kasangkapan, yung trabaho ng mga madaming iba-ibang tao. Merong yung nag-alaga ng baka, merong butcher na nagkatay ng baka, merong cook na nagluto ng baka, ikaw na nagtrabaho para magkaroon ng pera para mabili yung baka na niluto. So, hindi ba itong lahat ng ito ay ginamit ng Diyos na kasangkapan para ikaw ay pagpalain at mawala yung gutom? So, ordinarily, ganito kumilos ang Diyos na gumagamit siya ng kasangkapan, hindi na immediately ay pupunta agad doon sa goal na wala na ang iyong gutom. Ganon din sa kabanalan, though pwedeng gawin ng Diyos sa kanyang kapangyarihan na walang gagamiting kasangkapan para ikaw ay maging banal, pero ordinarily gumagamit siya ng mga kasangkapan. At ang nakikitang mga kasangkapan na ginagamit sa salita ng Diyos ay una, yung salita ng Diyos at yung sacraments. So ito halimbawa sa 1563 Heidelberg Catechism, ito ang sinasabi, since we are made partakers of Christ and all His benefits by faith only, where does this faith come from? The Holy Spirit creates in our hearts by the preaching of the gospel and confirms it by the use of the holy sacraments. So, kaya itong tinatawag dito na paano daw nagkakaroon ng pananampalataya sa pangangaral ng Ebanghelyo at doon sa mga sakramento. Ito officially yung tinatawag na ordinary means of grace, the word and the sacrament. At pagdating sa 1647 Westminster Catechism, tinanong yon, what are the outward and ordinary means whereby Christ communicates to us the benefits of redemption? Dito ang sagot ay, the outward and ordinary means whereby Christ communicates to us the benefits of redemption are His ordinances, especially the word, sacraments, and prayer, all which are made effectual to the elect for salvation. So doon sa Heidelberg, yung preaching lamang ang binanggit at sacraments. Sa Westminster Catechism ay dinagdag yung prayer. Pag titingnan yung tradition ng Dutch Reformed, dalawa lang ang kanilang sinasabing means of grace, at yung Presbyterian
ay nagbibigay ng 3. Na officially kasi ay kung pwede nating isipin na ang marami pang ibang bagay na ginagamit ng Diyos na kasangkapan. Ang iglesia ay ginagamit ng Diyos bilang kasangkapan. Ang pag-uusap ng bawat tao ay pwedeng kasangkapan. Minsan ang iyong mga karanasan, suffering ay pwedeng sabihin natin kasangkapan. Pero ang mga ito ay hindi nga the appointed means, or at least yung hindi natin nakikitang iniutos na ating pagkuhanan or pag-expectan ng biyaya, at ang makikita natin na may ganoong blessing of God as the ordinary means ay yung word and sacrament. Ngayon, ang argumento ng Dutch Reform, kaya yung prayer ay di nila sinasama dahil yung prayer more properly ay yung pagtanggap natin ng biyaya. So ito yung, dahil nga tinutukoy dito ay kung ano yung kung paano binibigay ng Diyos ang kanyang pagpapala. So, ang direksyon ay mula sa Diyos papunta sa tao. At ang kanyang ginagawa ay He speaks to us through the Word and He instituted the sacraments to give Christ to us. So, mula sa Diyos papunta sa tao. Pero yung panalangin ay ginagawa ng tao, siya ang lumalapit sa Diyos. Kaya, in a different sense, pwede rin siyang matawag na prayer. Sa mga susunod na pagtalakay pa ng means of grace, itatakal ko rin yung prayer. Pero sa ngayon ay mag-focus ako sa word and sacrament. Doon nga actually sa poster ay hiniling ko sa aking asawa na i-highlight dito ang word and sacrament. Kaya dito nga kasi ay nakapalibot ang pananaw ng Reformed tradition sa kanilang kung paano mamuhay sa kabanalan. At ito yung na-emphasize na sa pangangaral ng salita at doon sa paggawa ng Lord's Supper, ito yung pamamaraan na regularly nagko-communicate sa atin ng biyaya ng Diyos. So, paraan ng Diyos para mag-communicate sa atin ng biyaya. So, mas emphasize ito sa Reformed than other evangelical churches which are also masasabi nating mula din from the Protestant Reformation. At ito siguro yung nais na makita natin kung anong kahalagahan ang ibinibigay ng Reformed tradition particularly sa word and sacrament, dahil nakita nila na sa Biblia ay merong emphasis na ito ang gawin. So ang titignan natin ngayon, una word as a means of grace, and also sacraments, baptism and the Lord's Supper as a means of grace. So una, the word as a means of grace. Saan ito sa Biblia nakikita? Titingin lang ako ng ilang mga talata na pinaghanguan ng mga reformers kung paano nila nakitang ito nga ay specifically itinalaga ng Diyos para sa pagpapalago ng mga Kristiyano. Una dito sa Ephesians chapter 4, verse 11 to 15. Dito sinasabi na si Kristo daw na umakyat sa langit ay nagbigay ng mga biyaya. At ang sabi sa Ephesians 4:11, He gave the apostles, the prophets, the evangelists, the shepherds and teachers to equip the saints for the work of ministry, for building up the body of Christ, until we all attain to the unity of the faith and of the knowledge of the Son of God, to mature manhood, to the measure of the stature of the fullness of Christ. So, yung sanctification na pagpapabanal, ang end nito ay, alam nating ito ay to be like Christ, to grow into maturity. At dito sinasabi na ang ginawa ng Diyos para dalhin tayo doon ay ibinigay ang mga shepherds, teachers, prophets, and evangelists, apostles. Ang ginawa ng Diyos para daw tayo ay palaguin papunta sa Christ-likeness to mature manhood ay nagbigay ng mga guro, nagbigay ng mga tagapagsalita na magdadala ng salita ng Diyos. So, dito nakikita natin na may special place of the Word of God kung paanong ito ang kasangkapan ng Diyos na kanyang idinisenyo na magdadala sa atin to mature manhood. Yung kasunod nga nito is that so that we will not be tossed to and fro by every wind of doctrine, rather speaking the truth in love. Diba? We are to grow up into Him who is the head. So, yung madalas sabihing speaking the truth in love, ang tinutukoy doon ay ang pagpapangaralan natin sa isa't isa ng doktrina ng Biblia. Hindi ito yung kailangan mong maging honest sa iyong criticism, pero gawin mo ito gently. Hindi yun ang ibig sabihin ng speaking the truth in love.
ibig sabihin doon ay ang ihatid mo ang katotohanan, yung katotohanan na ihinatid ng apostles, prophets, evangelists, shepherds, and teachers. Ay yung pagsasalita natin nun sa isa't isa, yun yung magpapalago sa atin tungong kabanalan. Makikita rin natin dito sa 2 Corinthians chapter 4, verse 4 to 6. Dito una binabanggit kung paano ang mga unbelievers ay bulag sa liwanag ng Ebanghelyo. The God of this world has blinded the minds of the unbelievers to keep them from seeing the light of the gospel of the glory of God, who is the image of God. For what we proclaim is not ourselves, but Jesus Christ as Lord, with ourselves as your shepherds, servants for Jesus' sake. For God who said, "Let light shine out of darkness," has shone in our hearts to give the light of the knowledge of the glory of God in the face of Jesus Christ. So ang pagkakaiba dito, sabi ni Pablo, ng mga mananampalataya sa mga hindi mananampalataya ay yung Diyos na tumawag ng liwanag mula sa kadiliman ay siya daw ay nagliwanag din sa ating puso. So ang nag-reference siya doon sa paglikha ng Diyos ng liwanag na ang ginawa niya, He said, "Let there be light." So yung ginawa ng Diyos na magkaroon daw ng liwanag, ang ginawa niya ay nagsalita. Ganun din nagkakaroon ng liwanag sa ating puso. At ito ay sa pamamagitan ng kanyang pagsasalita. Kaya makikita niyo ang kasangkapan ng Diyos para magliwanag ang kaluwalhatian ng ebanghelyo ng biyaya ng Diyos sa mukha ni Hesukristo ay sa pamamagitan ng salita, sa makapangyarihang salita ng Diyos na nakakapaglikha ng liwanag mula sa kadiliman. At pwede nating tumakonek dun sa previous verse, 2 Corinthians 3:18, kung paano daw tayo lumalago. Sabi, "We all with unveiled face, beholding the glory of the Lord, are being transformed into the same image from one degree of glory to another." Ang context niyan ay sinabi ni Pablo earlier na yung daw mga Hudyo hanggang ngayon ay may tabing na hindi nila nakikita ang liwanag, ang kaluwalhatian ni Kristo kahit na binabasa sa kanila ang Old Testament every Sabbath. So binabasa daw sa kanila every Sabbath, wala silang nakikita. Pero with unveiled face, habang nakikita mo doon sa pangangaral at pagbabasa ng salita ng Diyos, you are being transformed. So dito lumalabas uli ang kasangkapan ng Diyos para ikaw ay palaguin, para ikaw ay mag-transform, ay yung pagliliwanag ng salita ng Diyos para ipakita sa atin ang kaluwalhatian ni Kristo. So, dito makikita nga natin na sa mga talatang ito, yung Word of God ang nagiging kapangyarihan para madala sa atin at magkaroon ng pananampalataya sa atin kung saan dati walang pananampalataya. At parang ganun din na habang walang pag-ibig sa atin o may kulang sa atin na pagkilos para gawin ang kautusan, to put it in a cheesy way, ay kung sinabi ng Diyos mula sa kadiliman, "Let there be light," ay nagkaroon ng ilaw. Parang ngayon sinasabi ng Diyos sa mga Kristiyano, "Let there be love," at nagkakaroon ng pag-ibig. Dahil sa kanyang kapangyarihan, kumikilos ang Espiritu upang lumabas nga ang pag-ibig sa mga mananampalataya. At yun ay sa kapangyarihan ng kanyang salita. So ito ang sabi ni Carl Trueman, isang historian sa kanyang librong Grace Alone. "The Reformers took their cue on the Word of God from the biblical description of how God acts. One of the very first things the Bible reveals about Him, beyond the fact of His mere existence, is that He is the one who acts primarily through speech. This is how the creation is brought about in Genesis 1. God speaks, He uses words. There was nothing, God spoke, and then there was something, that which God had spoken into existence." So, makikita nga natin sa unang pahina pa lang ng Biblia, ang una nating matututunan tungkol sa Diyos, ang kanyang pagkilos ay nagmumula sa kanyang pagsalita. Kapag may gagawin siya, ang gagawin ng Diyos siya ay magsasalita at nagkakaroon nga kung ano man ang kanyang tawagin. Si Martin Luther ay may papaliwanag nito na parabang ang lahat ng creation are all nouns for God. Tatawagin lamang niya
ang isang bagay ito'y nagkakaroon. So sa pamamagitan ng salita ng Diyos with the creative power of God, doon lumalabas ang creation at doon din lumalabas ang new creation. Ang buhay ng pananampalataya ay tinatawag ng salita ng Diyos. So ito nga ang for the Reformed, the Word as a means of grace, sabi ni Bavinck sa Reformed Dogmatics noong 1899, the first and most important means of grace is the Word of God. At ito yung kaya magbibigay ng kahulugan sa atin yung sinasabi ni Jesus sa John 17:7 na yung pagpapabanal sa atin ay in the truth, your word is truth. Ito yung daan tinuturo sa atin kung ano yung daan ng kabanalan at nandun din yung kapangyarihan para tayo ay dalin papunta sa kabanalan. So maliban sa salita as a means of grace, nandun din ang sacraments as a means of grace. At sa kanilang pag-aaral, sa pag-aaral ng Reformers sa Scripture, nakita nila na may pagpapahalaga sa ilang mga in-institute ng Diyos, kanyang itinalaga na maging daan para ipaalam sa atin ang biyaya ng Diyos. Ito sa 1563 Heidelberg Catechism, yung nakita nga natin na maliban sa Word of God, ang kanilang sinabi na pinagmumulan ng pananampalataya, it is confirmed by the use of the Holy Sacraments. So, dito yung salita, yung it creates the faith. So, pwedeng magkaroon ng pananampalataya kahit walang sacraments. Pero yung sacraments, ang kanyang nagagawa lamang is to confirm it. Yung nagpapatotoo lamang yung sakramento para palakasin yung pananampalataya na nalikha na. Yun yung silbi ng mga ginagawa in the New Testament sa iglesia ay the Lord's Supper, yung paulit-ulit na ginagawang sacrament. Yung baptism ay isang beses lang ginagawa sa buhay ng isang tao. Pero yung Lord's Supper ay isang binigay ng Diyos na itinilagay niya para mag-communicate sa atin ng kanyang biyaya. At ang ginagawa nito is it confirms the faith that is created by the Word. So, para makita din natin paano ito gumagana, ang sabi ng Westminster Catechism, how do the sacraments become effectual means of salvation? The sacraments become effectual means of salvation not from any virtue in them or in Him that administer them. So, hindi daw dahil yung sakramento mismo ay may magic o yung nagbibigay ng sakramento, halimbawa yung pastor na siyang nangunguna, ay dahil siya ay may kapangyarihan. But only by the blessing of Christ and the working of His Spirit in them that by faith receive them. So, kaya siya may bisa, kaya siya may kasamang pagpapala ay dahil pinagpala ni Kristo. Sinabi ni Kristo at iniutos niya sa iglesia na ito'y gawin at ito daw ay gawin palagi bilang pag-alaala sa Kanya. So, yung mismong yung tinapay, yung alak na ibinibigay ay mayroong mensahe na idinadala sa atin. Ito yung mensahe ng biyaya. At ito nga ay mas pag-aaralan natin sa mga susunod na linggo ay una lang tingnan natin ang sacraments in general, kung paanong nagtalaga ang Diyos sa lumang tipan ng iba't ibang sakramento. At pwede natin itong makuha as the principle of how God also uses yung hindi lang salita, kundi may ibinibigay siyang something in creation to further confirm what is spoken in the Word. So halimbawa, sa Genesis 17:11, nung binigay yung circumcision, sinabi, you shall be circumcised in the flesh of your foreskins, and it shall be a sign of the covenant between me and you. So, nagbigay ang Diyos ng utos na ito ang magiging sign of the covenant na sa lahat ng mga Israelites. At nung ininterpret ito ni Paul para sa atin, sabi niya, he received the sign of circumcision as a seal of the righteousness that he had by faith, while he was still uncircumcised. The purpose was to make him the father of all who believe without being circumcised, so that righteousness would be counted to them as well. So, yung righteousness ay natanggap na ni Abraham sa pamamagitan ng pangako sa kanya at ito'y natanggap niya by faith. Pero meron pang dinagdag na sign na para bang
sabi seal or an extra confirming na nagpapaalala sa kanya na totoo ang ipinangako ng Diyos. So, yung sign of circumcision ay isang ibinigay sa kanya upang palakasin ang kanyang pananampalataya na meron na bago pa siya makatanggap ng sign. Ang isang siguro mas makikita natin ng analogy kung paanong isang bagay na inassign ng Diyos na magkaroon ng mensahe ay nakakapagpalakas ng ating pananampalataya ay halimbawa yung rainbow. Ito ay sa lahat ng Reformed theologians na nakita ko lang na gumamit nito example ay si Calvin. Yung rainbow ay isang sign, sinabi ng Diyos na ito daw ay binibigay niyang isang sign of the covenant. Sabi niya sa Genesis 8:9-13, I establish my covenant with you that never again shall all flesh be cut off by the waters of the flood. So una, meron ng pangako ang Diyos. Sinabi niya, hindi ko na ito gagawin. So by His word, ay meron na tayong pangahawakan na hindi na gagawin ng Diyos na magkakaroon ng flood to destroy the earth. So kahit wala pang sign, ay dahil nagtitiwalang lang tayo sa kabanalan ng Diyos at na siya ay tapat sa kanyang mga pangako, meron na tayong kasiguraduhan na totoong hindi niya na ito igagawin. Pero nagdagdag ang Diyos na sabi, this is the sign of the covenant that I make between me and you and every living creature that is with you for all future generations. I have set my bow in the cloud, and it shall be a sign of the covenant between me and the earth. When I bring clouds over the earth and the bow is seen in the clouds, I will remember my covenant that is between me and you and every living creature of all flesh. And the water shall never again become a flood to destroy all flesh. Ngayon, yung rainbow, alam natin sa siyensya na ito ay epekto ng ilaw na nagdi-diffract sa clouds, kaya nagkakaroon ang makikita ng tao ay iba-ibang kulay. At kasi nga, noong bumaha kay Noah, yung unang beses na umulan. So the whole time na wala pang ulan, nung unang beses na may bumagsak na tubig mula sa langit, ang kinalabasan nito ay nalunod ang buong mundo. Pero ngayon, tuwing titigil ang ulan, makakakita ang sangkatauhan ng rainbow na lalabas na ito daw ay para sa kanila hindi natutuloy-tuloy yung ulan hanggang bumaha, kundi sa pagtigil nito, pinapakita nga uli sa atin na ito ang pangako ng Diyos, hindi yan tutuloy na mabaha ang buong mundo. So, makikita natin na yung rainbow ay isang patotoo nung ipinangako ng Diyos sa kanyang salita. Hindi na mangyayari na yung ulan ay tutuloy-tuloy hanggang malunod ang buong mundo. Tuwing titigil yung ulan, may paalala sa atin visually na nangako ang Diyos. So, yung rainbow ay nakakapagpalakas ng pananampalataya tuwing makikita nila, tumigil yung ulan at hindi nga nabaha, hindi nalunod ang buong mundo. At napapaalalahanan sila na yun nga ang pinangako ng Diyos na hindi niya na ito gagawin. At yung rainbow na yun ay isang natural phenomenon, ayon din naman ito sa pagtatakda ng Diyos na yun ang mangyayari sa ilaw kapag siya'y tumama sa ulap. Pero kaya lang ito nagkaroon ng ibig sabihin sa tao dahil sinabi ng Diyos. Sinabi niya na ito ang sign of His covenant. At ganun din ang bread and wine, halimbawa, na wala namang nangyayari sa bread and wine, ito'y na-bake lang ng ibang tao, yung wine ay piniga lang, minsan ng mga hindi pa mananampalataya, at yung bread and wine na ito ay sinabi ni Kristo na it is the sign, the cup of the covenant. So dahil sa kanyang pagpapala na ito ang magiging tanda ng kanyang covenant, nagpapaalala ito sa mga mananampalataya kung ano ang kanyang ipinangako. So, nakikita nga natin na nagtatalaga ang Diyos noon pa sa lumang tipan ng ilang mga bagay para maging tanda ng kanyang pangako at pinapatutuuhanan pa ng Diyos ang kanyang ipinangako na yung sacrament o yung sign ay isa pang extra assurance ng Diyos para sa atin para mapalakas yung ating pananampalataya.
So, ito naman yung pag-summarize ni Berkhoff tungkol sa sacraments as a means of grace. The truth addressed to the ear in the word is symbolically represented to the eye in the sacraments. It should be borne in mind, however, that while the word can exist and is also complete without the sacraments are never complete without the word. So yung bread and wine nga ay bread and wine lamang naman yon, pero dahil may pagpapala ni Kristo na at sa pagsasagawa natin and receiving it by faith, doon siya nagkakaroon ng ibig sabihin, doon siya nagkakaroon ng mensahe ng biyaya sa atin. And when we receive by faith what is the Word of God about those sacraments, doon tayo nagkakaroon ng nakukuhang pagpapala na ikalalago ng ating pananampalataya. So ano ang ibig sabihin nito kung ito ang mga kasangkapan ng Diyos at ganito kumilos ang Diyos para tayo ay pabanalin? So, ito yung sa the language of confession ay tinatawag na the due use of ordinary means. Because sanctification is a work of God's free grace, we should submit to His gracious operation through His appointed means. So, dahil nga ito ay work of God, kahit na yung bagay na ginagawa ay napaka-ordinary, may nagsasalita lamang, merong tinapay lamang na kinakain mo at iniinom mo lamang yung napakaliit na cup ng wine. Ito ay kumikilos ang Diyos sa pamamagitan ng mga kasangkapan na ito ayon sa kanyang pangako at pagpapala. Kaya meron tayong expectation sa ating pananampalataya na sa bagay na ito ay may pagpapala tayong makakamit. Kahit na payak lamang yung pangangaral, payak lamang yung gawain ng Lord's Supper, pwede tayong kumuha mula dito at we should expect great things dahil nga Diyos ang kumikilos. Dahil it is a work of God's free grace, ito ay tinatanggap natin with thankfulness. So, minsan kapag nababaluktot ang ating pag-unawa tungkol sa means of grace, ay napupunta ang halimbawang pagbabasa ng Biblia, pakikinig sa salita ng Diyos, na para bang mga chore or mga exercise na kailangan mong gawin para pagpalain ka ng Diyos. At ang nagiging posture natin sa paggawa ng mga ito ay para bang kailangan ko lang daanan itong mahirap na bagay kasi sabi niya kailangan kong gawin kundi hindi ako makatanggap. Ang mas tamang attitude given nga na ito ay pagpapala ng Diyos, ibinibigay niya sa atin, ay ito ay tinatanggap natin with faith and with thankfulness. Dahil nagsalita ang Diyos, tayo ay kumukuha lamang sa kanyang pagpapala. Hindi ito isang para bang kailangan mong mag-push up ng marami para lumakas o kailangan mong dumaan dun sa grueling exercise para makamtan itong mas mataas na kabanalan. Ang sinabi ay ipinagkakaloob ito mula sa biyaya ng Diyos, maaari mong kunin sa Kanya ng may pasasalamat. At ganun nga natin to ginagawa sa ibinibigay niya sa atin, pinagkakaloob niya sa atin ang pagpapalakas sa pamamagitan ng salita. At kung tayo nga ay lalapit sa salita, magbabasa ng Biblia o makikinig ng pangangaral, tayo ay nandun upang tanggapin ang pagpapala na kanyang ibinibigay. At dahil nga meron siyang mga itinilagang mga kasangkapan, ito ang kanyang sinabi at may makikita natin sa Biblia na ito ang kanyang mga in-appoint na means, ito ang kanyang sinet apart as the means by which He ordinarily works in believers, ay ito ang dito natin hanapin ang biyaya ng Diyos. Minsan nga iniisip natin na ang paglago, kailangan lang natin ng extraordinary na experience, kailangan nating kailangan magpakita ang Diyos sa atin or magbigay sa atin ng sign para mas lalo tayong maengganyo na sumunod sa Kanya. Yun ay para bang hinahanap natin ang biyaya ng Diyos sa mga bagay na hindi niya itinalaga. Habang mayaman niyang ipinagpapala sa atin ang Kanyang kabanalan, ang Kanyang biyaya dito sa mga ordinary means. So, nandito na palagi ang salita ng Diyos, nandiyan na palagi ang Lord's Supper na daan para ikaw ay palaguin. Hindi kailangan ng malaking praise and worship concert para ma-inspire ka or ng camp
para doon ka matuto. Hindi kailangang baliin yung ordinary means. Yung ordinary means ay mayaman na dahil ito nga ay pagkilos ng Diyos. So, ito ang mga parang summary ko sa lesson na ito sa ngayon. Sa mga susunod pang pag-aaral ay tatalakay pa ang ordinary means because sanctification is a work of God's free grace. Tayo ay magpapasakop sa kanyang pagkilos doon sa kanyang mga kasangkapan. So, sa ngayon, meron po bang tanong na para sa ating sa topic lang ito, Word and Sacrament as a means of grace? Ang konti lang dahil time na. Kuya I, as Christians, dapat bang maging mapagbantay tayo or maging prepared tayo kung tayo po yung gagawing kasangkapan ng Diyos para sa pagpapala ng iba? Maging mapagbantay tayo lagi kung tayo po ay gagawing kasangkapan ng Diyos para sa iba. Maging mapagbantay. Parang you are very mindful that anytime you'll be used by God para sa biyaya magkaroon ng biyaya ng iba, parang something like that. Kung sa mismong ordinarily ipinag-uutos naman sa atin, actually kumikilos ang Diyos doon. So halimbawa, sinabi sa Peter, yung utos sa mga wives na submit to your husbands. Kahit na sila ay ungodly, by your good behavior, ay nako-convert mo ang isang tao. Or na you glorify God. So, even in the ordinary things that you do, usually to live out what your calling is in your various relations with other people, yun ay kinakasangkapan ka nga ng Diyos para matawag ang iba o maging kasangkapan ng biyaya. At ganun nga din naman may pag-uutos sa atin ganun sa iglesia, kaya tayo sumama tayo sa iglesia at sabi kung ikaw ay makakita ng isang kapatid na nagkakasala, itama mo siya. So again, merong ganoon na magiging kasangkapan ka para sa ang tao ay matulungan sa kanyang kabanalan. So just by living our callings, our various callings, at yun minsan ay kung ikaw ay estudyante, mag-aral ka, kung ikaw ay nanay, maging nanay ka, talagaan mo ang iyong mga anak. Even as you just go through your ordinary callings, makakatagpo ka doon ng mga pagkakataon na ikaw nga ay kakasangkapanin ng Diyos para sa pagtatama at pagpapalago ng iba para i-communicate sa kanila ang biyaya ng Diyos. And ikaw din, ang iyong gagamitin ay ang salita. Mostly, hindi ka naman, ordinarily, ang mga members ay hindi gagamitin ng Lord's Supper para magpalakas ng iba. So, halimbawa, nakakita ka ng kapatid na nagkakasala, nangyaring ikaw ang nakakita nun, o gagamitin mo ang salita ng Diyos para ipakita sa kanya na yung kanyang kamalian, gagamitin mo rin ang salita ng Diyos para maipakita sa kanya ang daan na may kapatawaran kay Kristo at na nandun din ang kapangyarihan para makapagbago. So, usually, tayo nga din ay may mga pagkakataon na magiging kasangkapan tayo para sa pagpapalago ng iba, pag-communicate ng grace ng Diyos. And parang hindi mo necessarily kailangan na maghahanap ako ng pagkakataon. Even just as you go in your ordinary calling, ay makakatagpo ka doon, gagamitin ka ng Diyos doon. So actually, ganun din yung mismong Great Commission. Sinasabi na palagi na kapag ito'y na-parse from the original language, yung utos doon ng Diyos ay na, as you go, make disciples of all nations. So parang habang kayo ay nagpapatuloy sa lahat ng inyong ginagawa, ay nangyayari ang pagkilos ng Diyos na ma-communicate ang grace. Usually, yung sa Colossians 3, sinasabi, speaking the truth in love to one another. Ephesians yun, yung speaking the truth in love. So, ginagamit mo nga ang salita to correct each other. Colossians 3, yung
let the word of Christ dwell in you richly, singing to one another in psalms and hymns. So minsan yung mismong pag-awit natin ay nakakapagpalakas ng mga kapatid, at yung ding pagpapaalala natin ng salita ng Diyos ay nakakatulong. So maaari tayo maging kasangkapan, hindi mo necessarily kailangan mapraning na baka mayroong i-assign sa akin dito, hanapin ko. Ganun. Nandun ka lang, laging meron dun. Salamat po. Thank you. Nagre-reflect lang ako dun sa sermon ni Pastor Diego kanina. Kasi minention niya na parang it is our duty to have joy always, to be joyful always po, di ba? Ayun, so parang pag pinipilit natin yung sarili nating maging joyful, parang kinakaladkad natin yung sarili natin na kahit na hindi natin feel, or parang, ayun, may mga ganong klaseng mga utos or duties na kailangan nating gawin. Tulad nung rin kanina, yung we have to hate sin. Or kahit na yung parang be perfect as your Father in heaven is perfect. So parang, paano natin haharapin yung mga ganong klaseng mahirap na mga utos or duties in light of means of grace? Ayun nga, yung mga ganyang utos, yung halimbawa, nagbo-boil down yan sa love God. Yung halimbawa, to be joyful. At yung paglago ng iyong joy ay nakaugat sa iyong pag-ibig sa Diyos. At ito ay nagmumula, yung paglago mo sa pag-ibig sa Diyos ay nagmumula sa salita. So again, yung kasangkapan ng Diyos para ikaw ay palaguin na lumago sa kaligayahan ay salita ng Diyos. So, halimbawa, makakita ka nga ng ganong mga utos, i-discuss ko po ito further sa susunod na kung paano gumagana ang salita ng Diyos para tayo ay palaguin kung sa kabanalan. Pero ganun nga, makakita ka ng utos na ikaw ay maging joyful at makikita mo hindi ako ganun ka-joyful. Paano yun gawin? Paano lumalago sa kabanalan? Ito ay makikita mo rin sa pangako ng Diyos na sa pag-ibig sa iyo ng Diyos na ikino-communicate sa iyo ng Word of God, yun din na magpapalakas ng iyong kaligayahan. So, by beholding the glory of God in the Word, ay doon lalago ang ating joy. So, yung makikita na the Word exposes our shortcomings, and the Word also provides to us the remedy or redeems us from those shortcomings. Mas tatalakayin yan in how the Word operates as a means of grace sa susunod na lessons. Okay, time na po. So, sa ngayon, pray na po muna tayo and then aawit tayo. Tayo po muna ay manalangin. Ama naming Diyos, kami ngayon nagpapasalamat sa iyo sa iyong biyaya na ikaw ay mayamang nagpapala sa amin upang ipagkaloob na sa amin ang lahat ng aming kailangan para kami ay lumago sa kabanalan at maging perpekto sa iyong harapan. Nawa nga ay tulungan mo kami na laging magpasakop lamang sa iyong mga kaparaanan upang sa gayon hindi kami maligaw at di namin hanapin ang iyong biyaya sa mga bagay na hindi mo naman itinalaga at hindi namin makaligtaan itong mayaman mo ng pinagpalang mga kasangkapan na sa pamamagitan ng iyong salita, sa pamamagitan ng mga itinalaga mong ordinansya ay napapalakas mo ang lahat ng mananampalataya kung ito itatanggapin nila mula dito sa iyong biyaya. Nawa nga ay sa amin pang gagawin sa buong araw na ito, patuloy naming tanggapin ang lahat ng biyaya mo habang hinahatid sa amin ang lahat ng mga pagpapala mo sa pangangaral ng salita na may rinig pa namin sa hapong ito. Ito po aming dalangin sa Panginoon Jesus. Amen.